Puspusan na paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga kababayan nating nasa lanta, kabilang na ang mga na-stranded sa pantalan dahil sa masamang panahon. Abang ayan sa sentro ng balita ni Joy Salamatin. Naitala sa ilang bahagi ng bansa ang mga pagbaha dulot ng bagyong Wilma at Shearline. Tulad na lamang sa probinsya ng Romblon na simula pa nitong Biyernes ay nakararanas ng pag-ulan dulot ng naturang weather systems. Makikita sa mga larawan na ito ng isang munisipyo sa Romblon ang mga binahang kalsada at palayan sa lugar. Ang mga bahay sa gilid hindi na nakaligtas sa abot baywang na tubig. Agad namang isinalba ng mga residente ang kanilang mga ari-arian para hindi masira ng baha. Dahil dito, agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para tiyakin na mabibigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng kalamidad. Tulad sa mga pamilyang stranded sa Allen, Northern Samar, naghatid ang DSWD Field Offices 8 ng ready-to-eat food packs sa mga apektado ng bagyong Wilma. Tiniyak rin ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbibigay pa ng mga tulong sa mga apektadong pamilya. Sa naturang probinsya pa rin, aabot sa 152 ready-to-eat food packs ang naipamahagi ng kagawaran sa mga stranded na pasahero. Naglalaman ang mga food packs ng mga masustansya at handa ng kainin na pagkain. Agad naman inalam ng DSWD Siquijor Response Team ang sitwasyon ng 97 locally stranded individuals na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center sa Kaipilan, Siquijor. Layo nitong tiyakin ang agarang assessment at mabigyan sila ng mga kinakailangang tulong. Aabot sa 211 stranded na individual naman sa Cebu City ang nabigyan din ng ahensya ng ready-to-eat food packs nitong Biyernes matapos kanselahin ang kanilang mga biyahe sa Cebu City ports. Pansamantalang nanunuluyan ang stranded sa gymnasium ng Barangay Tinago. Siniguro naman ng DSWD na patuloy ang kanilang pagbabantay para sa mga apektado ng kalamidad. Mainit na pagkain din ang handog ng DSWD Region 5 sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan sa Bicol Region, kung saan aabot sa mahigit 600 individual ang nakatanggap ng hot meals na ipinamahagi ng Angels in Red Vest. Samantala, walang patidang repacking ng DSWD at volunteers sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Tuloy-tuloy ang produksyon ng mga family food pack upang agad na maipadala sa mga naapektuhan ng bagyo at Shearline. Katuwang dito ang mga miyembro ng BFP, Cash for Work beneficiaries at iba pang walk-in helpers. Ang mga inisyatibong ito ay nagpapakita lamang ng walang patid na pagtugon ng kagawaran sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.